Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel at itong latest news ngayon itong CAF in Duterte run to undergo neuropsychiatric exam. Ito na sabi dito sa article na to, basahin natin itong Manila A police officer facing multiple charges for his social media post in connection with the International Criminal Court, ayun sabi, against former President Rodrigo Duterte will now undergo a neuropsychiatric exam, sabi ng Philippine National Police nung Martes At sa mga hindi nakakaalam kung sino yung police na to, ito lang naman is si Police Patrolman Francis Steve Fontellas, which is ito na, sabi na grant nung nahuli nung kinuha si Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong kinidnap siya nila General Torre. Ayun yung sabi ng attorney niya na si attorney Salvador Medialdea, which is etong si Patrolman Fontellas is naglabas ng saloobin niya through social media, which is ang dami niyang pinagsasabi doon na kung sakaling mali o hindi naman tama yung inuutos sa kanya ng superior niya is hindi niya susundin Kaya ang nangyari is kinasuhan dito si Police Patrolman Fontellas Ang una sa kanyang ikinaso dito ay itong administratibo Basahin natin. Nandito yan, ito okay, facing administrative complaint ito including grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer Bukod sa administratibong kaso, meron din siyang criminal case na kinakaharap itong inciting to sedition na pinile ng Quezon City Prosecutor Office ito yan. Grabe yung nangyari sa kanya patong-patong yung kaso na iniano sa kanya, ilinagay sa kanya. And sabi pa dito ni PNP spokesperson itong tumatakbo na to sabi ni General Torre is sabi ni Bongo is tumatakbo daw pag kinukuha na ng interview ng Duterte camp etong si spokesperson Brigadier General Jean Pahardo sabi niya dito, magsasailalim siya sa neuropsychiatric examination para i-check din at i-examine kung ano ba yung kasalukuyang mental status ni Patrolman Fontellas Napaka-unfair ng nangyari sa kanya which is kung tutuusin nga, di ba, ang daming humihiling na sambayan kay Pangulong Bongbong Marcos na magpa-drug test siya which is hindi niya naman ginagawa. Ano lang yung sinasabi ng spokesperson niyang si Undersecretary Claire Castro is hindi naman daw dun masusukat yung tiwala sa isang tao sa pagpapadrug test, which is parang something fishy naman at hindi naman yata fair dito para kay Fontellas Patrolman Fontellas Fontellas had been making posts on social media threatening the government. Sa mga hindi nakapanood ng video ni Fontellas i-upload natin yan sa dulo yung ginawa niyang video The International Criminal Police Organization or Interpol and the ICC following Duterte's arrest on March 11 Gumawa daw siya napaka-unfair talaga ng media threatening the government, tinatakot niya yung gobyerno. Napakahirap ng ganitong mga pangyayari aside dito sa mga unfair threat parang yung nangyari sa Quadcom hearing which is yung tinawag yung mga pro Duterte vloggers na mga fake news daw samantalang yung 24 oras na nagpahayag na si Pangulong Duterte is humingi ng asylum sa China, which is pinabulaanan naman ng China yun na hindi naman daw hindi naman daw hingi ng asylum si Pangulong Rodrigo Duterte. Wala namang ginagawa yung wala namang ginagawa yung gobyerno natin. Ayun yung napaka hirap ngayon sa panahon ngayon sa administrasyon na ito.
Ito pa nakasulat dito. Aside from his controversial remarks online, Fajardo said Pontillas was absent without leave from March 6 to 19. Nag-awol na siya talaga. Ayun yung sabi dito ni Brigadier General Jane Fajardo, nag-awol siya nung March 6 hanggang March 19. He reported for duty at the Quezon City Police District on March 20 and was put under restricted custody. Napakahirap ng inano niya dito, sinapit niya dito. The police officer had disturbing behavior which include having a short temper and mood swings. Underwent medication in 2003. Nako, napakalala na, pati yung mga past behavior niya, sabi dito ito. Disturbing behavior which include having short temper. Maliit lang yung pasensya niya, talagang mainitin ang ulo nito ni Patrolman Pontillas, Napakahirap naman ng ganitong sistema ng gobyerno. Sabi pa dito, isahayaan muna natin yung evaluation at assessment na gagawin ng PNP Health Service to determine kung ito ba pulis na ito ay mentally fit pa to continue his police service. Ayun yung sabi dito ni PNP spokesperson Jane Fajardo, na ititest lang daw muna, pero sa tingin ko naman hindi naman sa nangunguna ako sa sagot, yung hula ko lang is babagsak tong si Patrolman. Eto na, Patrolman Francis Steve Pontillas, so tingin ko babagsak to siya sa neuropsychiatric exam. Alam niyo naman, yun lang yung hula ko. Wala naman akong ibang sinasabi or pinaparating, ang nasa isip ko lang is baka bumagsak o talagang babagsak talaga tong si Patrolman Pontillas. Sabi nga dito is meron daw siyang past disturbing behavior, yung mga ugali niya, wala siyang pasensya, mabilis siyang maubusan ng pasensya, Sa palagay niyo, tama ba to yung nangyari kay Patrolman Pontillas na mag-undergo siya ng neuropsychiatric or mauna muna si Pangulong Marcos na magpa-drug test, magpa-follicle yung tawag ng follicle hair test ba yun yung sinasabi nila. Sana is maging fair yung batas natin ngayon, sadyang napapansin ko lang din is yung natin gobyerno is nakatutok na doon sa pagkahuli kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, doon sila nakapokus ngayon na hindi na makabalik dito yung sabi nga ni Marisumali is yung matanda, hindi na makabalik dito sa Pilipinas at makulong na doon sa ICC sa The Hague, Netherlands. At ayun lang sa akin guys, kung meron kayong mga opinion or mga gustong sabihin, open yung comment dyan, mag-comment kayo ng mga gusto nyong mga update, hahanapan natin yan ng paraan para naman na makasunod tayo dun sa mga latest news na nangyayari sa Pilipinas. At ayun lang, salamat. Hindi pwedeng kung ano-ano na lang sasabihin sa atin, susunod-sunuran na lang tayo. Diba? Pulis ako, hindi mo pwede akong utusan. Patrolman lang ako, pero hindi mo ko pwedeng utusan ng mali. Kahit sino ka pa. Kahit ikaw pang presidente, sabihin ko na nga sa'yo, kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya kahit tanggalin niya akong pulis. Diba? Ba't ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko siya boss. Ang boss ko yung nagpapasahod sa akin. Sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Diba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin. Ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Diba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagka wala siya sa serbisyo. Pagka wala siya sa pwesto niya. Diba? Kung walang pulis sa Pilipinas, sino na lang mag-aaresto sa mga tiwaling opisyal na yan? Kaya tayo nagpulis
para hindi tayo maging kakampi ng mga tiwaling opisyal. Tayo dapat nasa gitna lang tayo, mga kasama. Nasa gitna lang tayo. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susunundan natin. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susundin natin sa lahat ng bagay. Hindi po pwede yun. Partisan ang tawag doon. Hindi porke presidente ka, susundin kita. Ano ka? Sino ka ba? Para sundin ko. Tama ka ba? Ang tanong, nasa tama ka ba? Para sundin kita. Diba?